Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon po, meron po akong binuong storytelling lecture. Idinisenyo ko po ito para maging inspirasyon sa inyong mga tagapakinig ko o tagapanood ko dito sa aking YouTube channel. Ito po ay pinagsama-samang simpleng paliwanag at ang matatag na panindigan ng ating bansa sa pangunguna ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito po ay tungkol sa kwentong Enerhiyang Pilipino at nagbigay o nagbukas ng isang liwanag sa gitna ng kadiliman na ating pong nararanasan dulot ng digmaan dyan sa gitnang silangan. Mga kababayan, mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros at kompanyeras, madalas po nating naririnig ang mga balita tungkol sa krisis ngayon. Digmaan sa malalayong bansa katulad niyang labanan ng US-Israel versus Iran at ang tila walang katapusang pagtaas ng bilihin. Madaling mawalan ng pag-asa kapag nararamdaman nating tayo ay maliit na bansa lamang sa gitna ng mga dambuhalang bansang nag-aaway-away dito sa ibabaw ng ating mundo. Di lalo na kung tayo ay isang maliit na mamamayan lamang, mahirap ang buhay, lalong-lalo na kung nagkakaroon ng ganitong patuloy na pagtaas ng mga presyo ng langis ng mga pangunahing bilihin sa ating bansa. Ngunit ngayong March 26, 2026, may dalang liwanag ang hangin galing sa dagat ng Palawan at ang mga barkong dumarating sa ating mga pampang. Ang kwento pong ito ay hindi lamang tungkol sa gas at langis. Ito po ay kwento ng ating pagbangon, ng ating tapang, at ng pag-asang hindi na po tayo kailanman muling mangangapa sa dilim. So, kasi yung sulo po natin, na ginagamit na lumang-luma na actualing sulo na yan, ay nakakita po ng isang pag-asa sa ilalim ng dagat. At ito po ay walang iba kundi yung Camago 3 or Camago 3 diyan sa may northwestern part of Palawan, katabi ng West Philippine Sea. Isipin po ninyo ang ating bansa na parang isang bahay na may matandang sulok, ang Malampaya. Ito po ang nagbibigay ng 20% ng ating kuryente. Sa loob ng maraming taon, natakot tayo na baka mapundi ang sulong ito at maiwan tayong madilim ang ating gabi. Pero tingnan niyo po itong aspeto na to. Dahil sa matalas na pananaw at pagpapahalaga ng ating kasalukuyang gobyerno sa sarili nating yaman, nahanap na diskubre po natin ang Camago 3 na naglalaman ng natural gas dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, dahil dyan sa discovery na yan, imbis na bumili tayo ng imported na gas na nagkakahalaga ng 10 piso at 30 sentimos kilowatt per hour, gagamitin po natin ang sarili nating gas na 4 pesos at 80 sentimos kilowatt per hour na lamang. Sinisiguro nito na pagsapit ng kalagitnaan at bago magkatapusan ng 2026, mayroon po tayong proteksyon. Kahit magkagulo sa labas ng bansa, may sarili tayong mitya na magpapanatiling maliwanag sa ating mga tahanan sa mas murang halaga. Magandang balita to. Medyo liliwanag talaga ang inyong tingin, sa ating kapaligiran, sa ating bansa. Ngayon, habang inaayos natin ang sulo sa Palawan, may dumating namang barkong nagngangalang Sara Sky sa Bataan. Bit-bit nito ang 700,000 barrels ng langis mula sa Russia. Ayan.
At hindi tusara na katunggali ng ating Pangulo. Nagkataon lamang na yung barkong na dambuhalang dumating ay kapangalan ng katunggali sa politika ng ating Pangulo na Sarah Sky. Diba? Okay. Ngayon, ang tanong dito, bakit tayo bumili ng langis na Ruso? Dahil sa gitna ng energy emergency, kailangan natin maging praktikal. Kasi po, ang langis mula sa Middle East ay parang branded na mahal na t-shirt yan eh. No? Ang presyo nila, $105 per barrel. Pero yung mula sa Russia ay parang sale sa Shoemart. Nasa between $80 to $90 per barrel. So kung kukumpitin mo, napakalaki ng tipid na magagawa ng ating gobyerno. Yan ang magiging resulta. Definitely. Nakatipid ang Pilipinas ng halos 500 million pesos sa isang kargamento pa lang. Isang kargamento pa lang yan. Okay. Ito ang paraan ng ating gobyerno para matiyak na may gasolina at na ilalagay sa ating mga motor at jeep, bus, sa inyong kotse na hindi tayo tuluyang sadsad sa taas ng presyo sa mundo. Okay? So, may nagtanong sa akin, buti nakabili tayo ng langis sa Russia. Di ba may economic sanctions dyan ang Amerika? At ano ang importansya? Ba't nagpapaalam pa tayo sa Amerika? No? Ba't pa yung humingi pa ng waiver sa Amerika? Kasi alam nyo po, ang ibinabayad natin sa ini-import natin na US dollar, petrodollar ang tawag dyan. No? At ang lahat kasi ng transaksyon pagdating tungkol sa langis ay dumadaan sa US financial system, no? So parang bangko 'yan, no? Sa Amerika na parang clearing bank sila. Pag nalaman nila na tayo ay bumili sa Russia ng walang waiver, no? Sa galing sa Amerika, haharangin nila 'yang binayad natin sa Russia at mapi-freeze yung ating ipinambayad. So madadali tayo. Okay? So ngayon, bilang inyong abogado, lagi natin tinatanong, attorney, atin ba talaga yung nandiyan dyan sa Malampaya, dyan sa may West Philippine Sea, dyan sa may northwestern part of Palawan? Oo naman, no? At ang ating konstitusyon ay nagsisilbing bakod ng ating bakuran sa West Philippine Sea. Maaari tayong kumuha ng helper dyan, no? O dayuhang kumpanya para maghukay, pero tayo ang laging boss. Ang palaging condition dyan, ang palaging agreement dyan ay 60-40 rule, no? At hindi mababali yan dapat. Ang malaking bahagi ng kita, just in case pumasok tayo sa isang agreement sa ibang bansa, no? Ang buong control ay dapat laging nasa kamay ng mga Pilipino. At hindi pwede yung hati-hati dito. Dahil tayo ang may soberanya dyan sa may northwestern Palawan, tayo dapat ang boss. Tayo ang magkocontrol, hindi ang ibang bansa. So kung meron mang service contractor tayong i-hire, 60-40, no? Yung magta-transfer ng technology, magtuturo ng technology sa atin upang mapabilis, mapaganda ang pag-explore ng langis dyan sa Palawan. Okay, sa pagtatapos ng kwentong ito, makikita natin na ang Pilipinas ay hindi nananatiling nakamasid lamang sa gitna ng unos. Itong mga tagumpay na ito ay hindi aksidente. Sila po ay bunga ng mapangahas at mapagpasyang pamumuno. Ando doon yung decisiveness ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa gitna ng kritikal na panahon ito, ipinakita po ng ating Pangulo ang kanyang strong leadership sa pagdideklara ng State of National Energy Emergency upang tanggalin ang mga hadlang sa ating pagunlad. Ipinatupad niya ang isang independent foreign policy na ang tanging linta ay ang sikmura at bulsa ng bawat Pilipino. Ang Kamago 3 at ang murang supply ng langis ay isa sa pinakamahalagang tagumpay na magsisilbing pamana ng kasalukuyang administrasyon. Ito po yung selyo ng gobyernong may mabilis na desisyon, may matatag na paninindigan at tunay na nagmamalasakit at hindi puro ngaw-ngaw lamang. Mga kababayan, ang sulo ng Pilipinas ay mananatiling nagliliyab. Ang ating pong bukas ay hindi lamang puno ng pag-asa. Ito po ay maliwanag, matatag at atin. So hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene
Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your rights.